May problema ba kayo sa tiyan? Napapansin nyo? Bago tong topic natin, ha? Dati, nung bata ka pa, kaya mo kainin lahat. Pero pagdating ng edad 40, lalo na edad 50, mapapansin mo, hindi mo na makain yung dati mong gusto. Parang hindi ka na matunawan. Parang mas masakit na ang tiyan. Parang tumitigas na ang dumi. Ang dami mo na nararamdaman sa tiyan, edad 40s, 50s, 60s, na hindi mo nararamdaman dati. Bakit? Explain ko sa inyo, merong mga 7 sakit sa tiyan na lumalabas pag tumatanda. Ito parang natural aging process to eh. Natural aging process. Tapos mamaya hanggang sa dulo ng video, tuturo natin ano yung 8 tips para maagapan yung mga lifestyle change natin para habang tumatanda, okay pa rin yung tiyan natin. Diba? Mapapansin nyo yan. Dati okay ang tiyan, ngayon lumalala na. Ano muna yung mga pagbabago sa aging process? Pagdating dito sa esophagus, dito. Dati, kahit anong kainin mo, bababayan. Pero ngayon, itong muscle, itong lower esophageal sphincter natin, meron tayong muscle dito, medyo nagloloko. Kaya minsan, ayaw bumaba yung kinakain mo. Tapos yung pag nakain mo na minsan, umaakyat naman. Ayan, tumatanda kasi. Ang stomach natin, mas kulang na yung enzyme, yung panunaw. Yung panunaw ng tiyan natin, nagpo-produce ng panunaw yan para matunaw yung pag. Ngayon, kulang na. Pati small intestine, large intestine, kulang na yung panunaw. Pati pancreas, lapay, kulang na panunaw. Kaya hindi na nga matunaw agad. Dati, kumain ka ng fast food, pizza, 4 na piraso, baliwala, tunaw agad, higa ka agad. Pag matanda ka na, hindi mo na kaya tunawin yan eh. Matagal, diba? Kasi nga tumatanda. Pati small intestine, large intestine natin nagbabago, numinipis. Numinipis at bumabagal ang galaw. Mula lalamunan hanggang sa pagdumi, around 30 feet of muscle yan eh. 30 feet. So, yung daanan, parang tubo, kailangan maayos pa rin. Pero bumabagal na yan. 7 sakit. Number 1, GERD. Gastroesophageal reflux disease. Mas naga-heartburn ka na. Di ba? Mas nangangasim na. Dati wala naman. Indigestion. Hindi ka na matunawan. Di ba? Dati okay naman. Anong gagawin? Huwag kumain ng sobra dami. Konti-konti lang. Pag kumain ka sa gabi, kailangan mo maghintay ng 3 oras bago hihiga. Dati, pagkakain mo, tulog agad, di ba? Ngayon, hindi na pwede. Ang hirap na, di ba? Tapos yung ulo, dapat nakataas na. So, kailangan mas malambot na yung pagkain. So, GERD, indigestion, common pag tumatanda. 40, 50 pataas. Number 2, peptic ulcer. Pag hindi binantayan tong pangangasim, pwede umabot hindi lang sa gas-gas. Sa stomach, pwede mabutas ang stomach. Number 3, constipation. Diba? Pag bata ka, hindi mo iniisip kung kailan ka dudumi. Talagang dudumi ka lang, wala kang pake. Pero pag edad 40, 50, mapapansin mo, parang ang bagal dumumi. Ba't minsan dumudugo pag dumi? Ba't minsan parang ayaw dumumi? Kasi nga bumabagal yung galaw. Mabagal na galaw ng katawan, mabagal galaw ng bituka, ayaw na lumabas yung kinain natin, 'di ba? So kailangan para makadumi, more water, water talaga, tubig, high fiber, more gulay, more prutas, more galaw, more exercise para makadumi. Number 4 problem sa tiyan, sa digestion pag tumatanda, dysphagia, hindi na makalulon. 'Di ba? Ito napapansin ko siguro mga past 5 years. Minsan, pag, siyempre, busy ka, may ginagawa ka. Pag subo mo ng kanin, kanin lang naman eh. Kanin, konting ulam, ayaw na siya bumaba. Nandito lang siya. Hindi siya bumababa, nakakatakot po yun. Parang heart attack ka nun. Pag hindi bumaba yan, yung iba nga, pinapalo pa sa likod para lang gumalaw. Pag gagawin nyo, relax lang. Okay? Nabara siya eh. So, uminom ka try mo, pahinga, hinga lang malalim, relax lang, inom ka ng tubig, try mo itulak. Pag may tubig, mapupush siya konti. Hintay ka siguro mga 10 seconds. Maya-maya, luluwag na siya, bababa na siya. Okay?
O minsan tumatayo ako pag kinakabahan ako. Kasi pag na-panic attack kayo, lalo lang mag-spasm siya. So bakit hindi na makalulon? Iba na nga esophagus eh. Mahina na yung galaw. Tsaka yung muscle, nagugulo na yung galaw. Minsan, ayaw pa siya mag-relax eh. Nakaganon siya, nakasikip siya eh. So, kailangan bago kumain, inom muna ng tubig. Okay? Inom konting tubig o sabaw pang padulas. Tapos yung unang subo, konti lang. Pag umandar na, nakapasok na yung pagkain, soft foods, bago tuloy-tuloy. Sasabihin mo, ano nangyari sa atin? Ba't ganito na, hindi na makakain? Actually, aging lang to. Kaya konting ingat, konting adjust, di ba? Konting adjust, yan talaga. Dysphagia. O, tama ba sinasabi ni Doc o hindi? Yung iba, soft foods na lang, di ba? Number 5, yung iba may lactose intolerance. Ako may lactose intolerance. Ibig sabihin, hindi na kaya ng gatas. Dati, nung bata ako, favorite ko, chocolate milk. Diba? Talagang pag chocolate milk, kahit ilan mauubos mo. Diba? Pero pagdating ng 30, 40, every time nang may milk ako, nagtatain na ako. Kasi may lactose intolerance. So, may mga tao, lactose intolerance, bawal na sa gatas. Number 6 problem, pag tumatanda, pwede magkaroon nitong diverticulosis, diverticulitis. Ano ito? Ito yung large intestine natin, numinipis. Pag numipis yung large intestine natin, nagkakaroon ng parang pouch. Parang nagkakaroon ng usli-usli. Yung lining niya parang natatastas. So, yung mga dumi na pumapasok doon, sa bituka, imbis na lumalabas sa dumi, minsan nai-imbak dun sa mga pouch. Yung mga, pag na-imbak dun, parang appendicitis. Pwede mamaga, mag-infection, kailangan antibiotic, meron pa inooperahan. Diverticulosis. Paano gagamutin to? High fiber diet. Pag puro fast food kasi low fiber. Pag low fiber, mas nagkakaroon nitong mga diverticulosis. So, kailangan high fiber para yung parang gulay, di ba? Parang kangkong, maraming very fibrous yan eh. Para pag marami yung fiber na yan, pagpunta sa large intestine, kahit mabagal siya, malaki. Malaki yung mga kangkong na kinain mo, tuloy-tuloy lalabas siya. Di ba? Para siyang walis na pangtulak yung mga gulay. Kangkong, pechay, spinach, ampalaya, lahat yan, okra, di ba? Maraming fiber siya eh. So, yan yung magtutulak palabas. Pag kinain mo, puro kanin, puro fried chicken, puro mantika lang, white bread lang, pizza lang, walang fiber yon. Parang ano lang yun, malambot lang yon. So, ayaw dumumi, tumitigas yun. So, high fiber ang gamot. Number 7, common din magkaroon ng gallstone, gallbladder stone ang tumatanda. Okay? Ano ang 8 tips para malunasan natin? Number 1, uminom ng maraming tubig. Walang kawala. Tubig talaga panlaban natin sa maraming sakit. Sa senior, minimum 6 glasses of water. Ako, 10 glasses of water. Bakit? Maraming tubig para hindi mag-constipate, para makadumi, para mabasa ito. Diba? Para tumuloy-tuloy. Diba? Sabi ko sa inyo, 30 feet ng parang tubo yan eh. Maraming tubig, tuloy-tuloy yung daloy ng pagkain. Number 2, bawas timbang. Kasi kung di tayo magbabawas ng timbang, pag malaki ang tiyan, lalo ka mag-GERD. Pag nag-GERD ka, gusto mo pa lalo kumain, lalo ka tataba, lalo na naman mag-GERD. Diba? So, iwas obesity, yung mga bawas pagkain. Lugaw, kanin, hot foods. Mas mainit na pagkain, tubig, warm water. Ba't sinasabi ko warm water lagi? Meron nga man nagagalit sa akin sila daw pinapainom ng mainit na tubig. Bata pa sila. Bata ka pa, kaya mo pa. Pero pag matanda na, warm tea sa Japan, sa Singapore. Bakit puro hot tea bago kumain? Para nga ma-relax ang digestive system. Para gumanda ang panunaw. Kasi pag warm, relax ang muscle. Sauna, hot bath, diba? Relax ang muscle. Pag masakit ang tiyan, ano nilalagay? Mainit. Masakit ang puson, mainit. Masakit ang likod, hot pack. Pag nilagay mo ng malamig yan, mag-i-spasm yan. Malamig, magka-cramps ka.
Diba? Hot, pamparelax. So, hot kailangan. Number 3, kailangan high fiber, maraming gulay, less oil, less fast food. Number 4, exercise. Galaw-galaw pa rin. Mas gumagalaw tayo, mas gagalaw din yung bituka natin. Tapos, kailangan may mga crunch, lakasin pa rin yung muscle. Kasi pag hindi malakas yung muscle natin, lalong hindi maganda yung panunaw. Number 5, bawas stress. Mas marami kang stress, mas hindi ka matutunawan. Mas maraming acid habang nagmi-meeting. Tapos, kumakain ka, hindi ka matutunawan. Okay? So, less stress, mas maganda, mas relax ang digestion, mas kalmado, kahit mabagal ang galaw, mas gagalaw siya. Kasi pag stress tayo, overeating, di ba? Lalong iinom pa ng alak, maninigarilyo pa, lalong magkakasakit. Number 6, kailangan maayos ang ipin para maganda yung pagnguya. Kasi pag tumatanda, nasisira ipin. Number 7, pwede mag-probiotic. Pwede kayo mag-try. Probiotic supplement, may tulong konti. Although nakakalambot konti ng dumi. And number 8, kung merong mga sintomas, syempre, kailangan magpa-check sa doktor ninyo. Kung sobra ng sakit ang tiyan, sobra ng kabag, may dugo sa dumi, may lagnat, sobrang nagtatae, o matigas na ang dumi, o may edad na. Kasi syempre, bukod sa mga normal process na tumatanda ang digestive system, takot din tayo syempre, baka may bukol. Alam niyo naman yung mga common na bukol dyan, may mga colon cancer at iba pa. So, iniingatan din natin to. So, sana po nakatulong itong video natin. Bago po to, yung mga changes, pag tumatanda, gawin niyo lang itong mga tips natin para at least mas maganda ang ating digestion. Salamat po.